Ito yung Maya Wallet at Maya Savings, kung saan pwede kang mag-ipon dito at mas lumago pa yung pera mo dahil sa interest na ina-offer nila. Also, pwede ka rin mag-apply ng credit or loans dito, maging ng mga credit cards sa Maya. Paano nga ba mag-register dito sa Maya para magkaroon ng wallet at ma-upgrade na rin para pwede mag-open ng Maya Bank or Savings account online? By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Para makapag-register sa Maya or mag-create ng wallet, pumunta muna sa Play Store or App Store at isearch ang Maya katulad nito. Install nyo lang yan at kapag natapos na sa pag-install katulad nito, open nyo lang. Now, magtatanong sa inyo kung gusto nyo ba ng notification. Sa akin, don't allow, and then agree and continue dito. Kumpletihin lahat ng information na hinihingi. I-provide lang yung complete name ninyo, yung email address. Optional lang nakalagay dito, pero mas maganda na meron. Especially kapag mag-a-avail kayo ng mga features nila katulad ng sa credit or sa loans, maganda na merong email address. Sa password naman, tinatype nyo siya dito, pero possible hindi nyo nababasa. Ang reason yan ay naka-close kasi to. So, i-tap nyo lang tong I na icon para makita nyo kung tama ba yung spelling or ito talaga yung password na gusto niyo. Tap continue. And then, you'll receive these accounts, wallet and savings. Hindi automatically yung savings. Kailangan mo na mag-upgrade at pag nag-upgrade, mag-a-apply pa ng savings account. So, tatlo yung gagawin natin. Sa pag-sign up dito sa Maya, magkakaroon agad tayo ng wallet. Hindi ito bank account. Wallet lang talaga to katulad ng GCash. Pero para tumubo yung pera, makapag-time deposit, also makapag-avail ng ibang mga features katulad nung sa loans nila sa credit card, maganda na mag-upgrade at pwedeng makapag-open ng savings account. Tap natin itong continue. By the way, itong data used to improve offers, pwede nyo itong i-uncheck, pwede rin namang check. Depende sa inyo kung gusto nyo makareceive ng offers from Maya via email or via call. Tap continue. And then, pwedeng i-don't allow to pero sa akin while using the app. This time, yung in-enter yung phone number kanina dito, magpapadala sila ng OTP dyan. So, kung ano man yung OTP na yon, i-type lang dito and then i-tap ang verify. So, meron na tayong Maya Wallet. Mabilis lang, hindi nag-require ng ID. Pero, para ma-upgrade ito or para ma-verify, kailangan na ng valid ID. Ngayon kasi, ang meron pa lang tayo ay basic account. At mula dito, pwede na kayo mag-enter ng code. Kung wala pa kayong referral code, pwede nyo gamitin itong code na to at Lulu Maya kung saan pwede kayong makakuha ng rewards from Maya kapag nakapag-sign up kayo at nakapag-cash in na rin sa account niyo. By the way, kung magkano yung rewards na makukuha ninyo ay depende kung kailan nyo to pinapanood. Also, may requirement din kasi yun. Sa ngayon, kailangan mag-upgrade ng account, which is mag-selfie and mag-upload ng ID. Also, kailangan mag-cash in. So, next time, I'm not sure kung may karagdagang mga requirements para dyan. Pero basically, kapag in-upgrade nyo yung account nyo sa Maya at ginamit nyo ito, kasama yung mga features nito, pwede kayo makakuha ng reward basta may referral code na gagamitin. Tap natin yung submit, and then tap yung got it kapag tama naman yung pagkaka-enter. This time, verify na tayo. Tap ko itong verify now. Ito, yung mga IDs na tinatanggap lang ng Maya. Take note na yung school ID ay para lamang sa mga 17 years old and below. Kung sakaling estudyante pa rin, pero 18 years old and above, kailangan na ng mga ID na isa dito. Pwedeng national ID, pwedeng passport, o yung iba pang nakalagay dito. Tap ko yung close. And then, piliin lang dito kung ano yung ID na gagamitin ninyo. Pwedeng yung national ID. Sa national ID, sa ngayon tinatanggap yung digitized ID, yung e-fill ID, yung naka-print, yung naka-laminate. Also, yung soft copy o yung screenshot mula sa eGov.ph app. So, sa akin, take photo tayo, enable camera para mapicturean yung ID. Harap at likod ang pipicturean. So, kapag okay na, mabilis lang, selfie naman. So, katulad nito, may instruction sa bandang baba kung kailangan lumayo ng konti, kung kailangan lumapit, kung kailangan kumurap. Katulad nito, blink your eye daw. At kapag okay na, automatically nasa step 3 na kayo. Kung makapansin nyo, yung pag-upgrade ng account napakabilis, ID, selfie, and then ipoprovide lang yung information na nakalagay dito. Maging yung sa address, and then i-double check kung tama yung ID number. So, kumpletuhin ko lang to, pati yung birth details, place of birth, current address. For this case, yung account na to ay pareho lang yung permanent and present address. Kung sakaling magkaiba, uncheck nyo lang, ilagay nyo yung dalawang address ninyo. Tap continue. At may confirmation dito or tatanungin ulit kayo kung tama na ba lahat ng info. Kung gusto nyo i-double check, tap nyo itong check again, pero pwede na mag-proceed sa submit. Kapag sinabit nyo ito,
automatically magiging under review na ito. I-reviewin pa ng Maya kung tama lahat ng info na pin-providing nyo, kung wala kayong duplicate account, kung tama ba yung pagkakakuha ng selfie at ng ID. Tap nyo itong view details, nakalagay dito na within 24 hours yung pag-review nila. Kung walang magiging problema, pwede kayo makakuha agad ng text na katulad nito, kung saan from basic account, magiging upgraded account na yung account niyo sa Maya. Kung saan, tataas na rin yung limits nito at pwede na kayong mag-open ng savings account. Dito sa savings, i-tap lang tong start saving now and then continue lang. Employee ka ba or may kamag-anak ka bang nagtatrabaho sa Maya Bank? Kung wala, uncheck lang to. Kung citizen ka ba, green card holder, check lang. Pero kung hindi, uncheck din. Ang pinaka-required na i-check ay itong terms and conditions and privacy policy. Kailangan i-check yan para makapag-proceed. I-tap itong open savings account. This time, hintayin ulit ang OTP na ipapadala sa phone ninyo. Ito yung halimbawa ng OTP. I-enter lang siya dito and then tap verify. Mula dito makakuha dapat kayo ng confirmation katulad nito. At pwede nyo na rin ma-take advantage yung mga features or yung offers na meron sa Maya. Katulad ng time deposit kung saan kung alam nyo na may extra kayong pera, hindi nyo pa naman magagalaw in the next few months, halimbawa 3 months, pwede nyo munang i-time deposit. Ngayon, napakadali na lang mag-open ng time deposit account. Online lang pwede at ito yung mga interest na ina-offer nila. Again, pwede itong magbago depende kung kailan nyo ito pinapanood. Meron din silang mga personal goals kung saan pwede pang mas mag-earn ng mas mataas na tubo o interest. So, meron na tayong savings account. Ganito na yung itsura niya. Kanina, may ganitong start saving now. Pero kapag okay na, dapat green. At kung magkano man yung balance ninyo dito, yun yung makikita nyo dito. Meron dito sa bandang sulok kung magkano yung base na interest. Kung sakaling gusto nyo pataasin pa yung interest na ina-offer, pwede nyo i-boost. Kailangan nyo lang i-fulfill yung mga missions na nakalagay dito. And then, dahil savings account to, merong savings account number. Ito yung kadalasan yung ibibigay kung sakaling hihingan kayo ng bank account number dito sa Maya Savings or Maya Bank. So, andito yung My Savings, andito rin yung account name ninyo. And then, sa bandang baba, pwede kayong mag-request ng bank certificate dahil nga bank account ito, bank statements. At pwede nyo rin i-check na tumaas na nga yung transfer limits ninyo. And that's it. Ito yung wallet natin. Meron tayong savings account. Pwede rin i-explore yung iba't ibang mga options dito katulad ng sa credit, loans, cards, at iba pa. Kung interesado kayo sa mga succeeding tutorials tungkol dyan, pwede nyo nang i-check yung page or channel namin. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!